Dapat talaga mga kababayan ngayong 2025, mag-ingat tayo sa China. Saka hindi lang sa China, sa mga pro-China. Kasi may studies po, yung isang think tank. Ito yung balita mga kababayan dito sa Manila Bulletin. Philippines faces intensified risk from China. Tapos Marcos Duterte tensions. So hindi pala niya Mr. Marabilia sa China, kundi pati sa Marcos Duterte tensions. Yung tension po ng sinasabi dito sa balitang Marcos Duterte, ang cause ng tension niyan, hindi man si Marcos, yung Duterte. Tama? Naging tensyonado po ang ating bansa, hindi man sa kagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi kagagawa ng Duterte. Kasi nagmamadali sila. Ayaw nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na umabot pa sa 2028. Kaya lang, baka sila yung di umabot. Di ba? Yung Vice Presidente baka diretso nang ma-impeach. At makulong mga kababayan, abang yung tatay, yon din ang kalalabasan dahil sa patong-patong pong kaso, crimes against humanity. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan itong kwento natin na kailangan natin mag-ingat sa banta ng China. At dito po sa tensyon, dulot ng pagwawala ng mga Duterte, inaaway yung Marcos. Yan sabi dito sa balita, Philippines faces intensified risk from China, Marcos Duterte tensions. So sabi dito sa balita, the Philippines is seen as safe from the repercussions of U.S. President-elect Donald J. Trump's economic agenda, although the country faces greater risk from escalating tensions related to domestic politics as well as its territorial dispute with China. Sabi po yan ng isang think tank, walang problema tayo kay Donald Trump. Kahit sabi ng mga DDS, hindi niya naimbita si President Bongbong. Yun pala, parte siya ng protocol. Pero gustong i-break ni Donald Trump yung protocol, may mga in-invite na mga leaders. Kasama sa in-invite po si Xi Jinping. Pero si Xi Jinping sabi, hindi man pupunta. Hindi man kasi maasikaso, mabibigyan ng red carpet na pagsalubong. Ginawang big deal ng mga DDS para siraan yung ating Pangulo. Gustong palabasin na malamig si Donald Trump sa ating Pangulo. Huwag kami mga DDS. Pinapakita lang ninyo yung inyong pagiging ignorante. Mga ingot kayo kasi. Long-standing tradition pala siya sa Amerika na yung mga head of state hindi man talaga iniimbita. Ang iniimbita po yung mga sugo. O ngayon, ginawa ninyong big deal. Backfire ngayon yung propaganda ninyo sa
sa inyong sarili mismo. So sabi dito mga kababayan, frictions between Manila and Beijing have intensified in recent months with frequent tussles between Philippine and Chinese forces. The risk of China taking further actions is significant, not least as the stakes appear much lower in the Taiwan Strait. China will ask whether an incident in the South China Sea would merit a U.S. response and has a sense that its prestige is at stake, perhaps seeing the Philippines as a domino that may fall. Sabi po ng Hong Kong-based risk mitigation and security consulting firm na Steve Vickers and Associates or SVA sa kanilang 2024 December 2024 report. Yang risk na naman po ng China sa atin, kalkulado na yan ng ating mga leaders with our ally tulad ng Amerika, Japan, South Korea, and European Union. Kaya kaming mga naniniwala sa liderato ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Trump as the next president, hindi man kami nag-worry. Walang rason na mag-worry, mga kababayan. Whatever will be. Kung sasalakayan yung China sa atin, sasalakayan. Subukan lang nila. Di ba? Gusto nila tayong testingin, di testingin nila. Gusto nilang subukan yung result ng Amerika, kung baga tutulong sa atin, di subukan nila. Yung Amerika naman po, many times na nagsabi na ironclad yung kanilang support, yung relasyon nila sa atin. It's ironclad. So sabi po ng think tank, a crisis in the South China Sea could still spiral out of control. The deployment of U.S. Typhoon and HIMARS missiles to the Philippines, the rotation of U.S. Marines through the islands, and Japanese support for Manila all make clear that the South China Sea has now been linked to other regional security challenges, at least from the U.S. and Japanese militaries' operational perspectives. So at least, alam ng China na we have our regional military partners. Other than yung Amerika, nandiyan yung Japan. May India pa nga tayong kasangga na magsusupply sa atin ng mga armas. Pati yung South Korea, gusto tayong tulungan. Australia, as far as Europe, Germany and France. Di ba? At aware naman po yung China na hindi lang tayo ang may interest dito sa South China Sea. Alam ng mga Chinese na pag gumalaw sila, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi hindi papayag po yung Amerika in other countries in the world na may interest po na laging bukas ang South China Sea bilang daanang ng kalakal. So ang choice ng China, maintain the status quo o maghahalo ang balat sa tinalupan. Walang magkikinabang na sino man, not even China. Kasi siguradong susugurin sila ang buong mundo. Hindi man lang tayo ang may interest dito po sa South China Sea, sa West Philippine Sea po. Ngayon, sa issue naman po mga kababayan ng Marcos Duterte tension, wala na po. With the waning support mga kababayan ng mga mamamayang Filipino sa Duterte, iniwan na po ng mga supporters, hindi nga po nangyari yung people power nila. Natapos yung 2024 at pag trial na po, impeachment trial, malamang sa malamang makonvict si Sara at iwanan ng mga remaining allies na sa Senado kasi bumantot po yung pangalan ng mga Duterte. At sabi nga natin, yung mga senador may mga kanya-kanyang ambisyon din na maging presidente or vice-presidente. Pag nakita nila na walaan niya tayong pakinabang dito na sa mga Duterte, wala na niyang support, diretsuhan na natin ito sa Senado. I-convict na natin ito. So napaka-importante po yung popular support. Wala na yon ngayon mga kababayan sa mga Duterte. Pati nga sa Davao, malamang matalo na po si Digong. Kaya ang ginawa ni Digong po, pinatawag yung mga taga Davao. Nagregalo po ng
Nagregalo ng bigas, tapos pera, pero galit sa ayuda. Di ba? Ngayon, sabi dito, on the domestic front, anya, sabi ng SVA, the upcoming Philippine midterm elections anya in May 2025, isa siyang under the radar risk na dapat anyang bantayan ng mga negosyo, ng mga negosyante. An ill-tempered contest between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte means that much is at stake and political stability is far from guaranteed. Wala na po, lahat man lang ingay, a lot of noise, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may bagong strategy na gagawin yung ating Pangulo. Magiging madalas nang magsasalita ngayon yung ating Pangulo. Sabi niya po yan ngayon. Madaling sabi, hindi na niya hayaan na lagi lang yung kampo ng mga Duterte ang dadaldal ng dadaldal. Ito yung sabi dito sa balita ng Daily Tribune. Marcos vows more open presidency in 2025. Mr. Marcos admitted that his government, in the year which just ended, often brushed off criticism, social media bashing, and fake news without making any response. Ngayong 2025, medyo dadagdagan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung engagement niya sa mainstream media. Magsasalita na rin siya. Di ba? Kasi sumusobra na po yung kampo ng mga Duterte. So ang gagawin siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magiging madalas na yung kanyang pagsagot sa mga napaka-importanteng issue na dapat niyang ipaliwanag. Yan sabi dito, President Bongbong Marcos Jr. has expressed a burning desire to be more open and communicative in 2025 as a year that Filipinos from all walks of life ushered in with revelries across the nation last night. In a pre-New Year's Eve gathering with palace journalists, Mr. Marcos admitted that his government, in the year which just ended, often brushed off criticism, social media bashing, and fake news without making any response. So sabi dyan sa balita, the President hinted that a more feisty version of himself may be seen by both the public in the media, although he still sounded a bit cryptic. Madaling sabi, ilalabas na ng Tigre ng Norte ang kanyang pangil. Kaya siguro yung Congress, habulin na po yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Ipapatawag nila yung mga fake news peddlers, mga kababayan, papaimbestigahan sa Kongreso in aid of legislation. Ayun, tama yun mga kababayan. Bobulabugin kayo ngayon ng ating administrasyon. Sumubra kasi. Yung sabi ng ating Pangulo, now, there are a lot of things that we have to do. Although I think we can do better. Sometimes there is a tendency, and I will admit to this, there is a tendency for us to try and structure the releases and the news in the opinions or responses very, very closely. Paliwanag ng ating Presidente that his administration had committed to this structured process, not wanting the responses to be misunderstood by the public. The President then asked journalists to focus on the meatier aspects of his future pronouncements. Dapat man talaga ganon. Yung mainstream media, mahilig sa mga trivial stories at yung mga hindi importante. Kung ano-anong mga controversy at gatong. Doon sila magaling sa gatong. Dapat niya kung ano yung the meat of the story. Ano yung substance. Yun niya yung dapat na mangyari. So sabi ng ating Pangulo, I think there is still a space for us to be a little bit less structured. I leave it to your better judgment. I leave it to your experience to try and determine what is important and what is not, and what are the things that have been said that really matter. Kaya ang gagawin niya, dadagdagan niya yung engagement po sa mainstream media para ipaliwanag niya yung mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga tao. Kasi nangyari misinterpretation
Ang daming misinterpretation po. Mali na mga balita at pagkaintindi sa mga naging pronouncement ng ating Pangulo. So siya mismo yung magbibigay ng linaw through press conferences and interviews. So dadagdagan niya mga kababayan yung engagement with the mainstream media. Ngayon, yung social media importante din sa ating Pangulo para sa feedback mechanism. Sabi dito sa balita, there's a social media, so I think we should take advantage of it. Let's also improve. Things have changed. There is a tri-media now. I think, this is the best approach that we can do. So let's do that. Let's evolve. We cannot stand by and let all these bad actors take over the discussion, take over the narrative. We will be part of that narrative. A very strong voice in that narrative, sabi ng ating Pangulo. Let us be the credible ones. Let us be the ones that tell the truth. Let us be the ones that tell people what's happening. Tama po. Ang siging kwento po si Sara Duterte na ang mga kwento niya lahat haka-haka. Yung kanyang gorgor-gorgor. Si Digong din, ganon din mga kababayan, pati yung mga minions niya. Ang source ng number 1 minion ni Digong, puting ahas. O di ba? Maraming naluloko mga kababayan at willing na magpaloko dahil sa galit nila. Hindi na pagbigyan eh. May agendang personal. Hindi na napagbigyan. Ayun. Laging nagwawala araw-araw. Nagpapaulan ng mga pagmumura at fake news. So ngayon, iibahin na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang sistema. The President will take over the narrative. Hindi na po yung narrative ng mga fake news peddlers. Lahat ng mga kasinungalingan nila mga kababayan, babasagin na mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya na yung magsasalita mismo. At ipapakita niya mga kababayan ang kanyang pangil bilang isang tunay na tigre ng norte. Ayos? Kaya bantay kayo ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.